Hello. Mayang gabi eh. Oh, happy birthday, Brad James. Anong ginawa niyo ngayon sa inyong birthday? Kumusta po kayong lahat? Okay. Happy birthday to all the birthday celebrant August. Okay. Happy birthday po sa inyong lahat. Marami po kayo. Diba, August? Next month is my birthday. Oh my God. Another birthday na naman. Parang ang bilis umiikot ng panahon, no? Kakaka-birthday ko lang last year. Ngayon mag-birthday ako sa September. Wow. Another 4. Okay, hi! Sa ako mga listeners karon. Brother Julix Paranidunitan. Sister Minda Haligi Jimena. Hello, good morning, Sister Minda. To Sister Cheryl. Hello, kumusta po kayong lahat? To Sister Vivian Pariha. Hello. Okay, so this is a requested message na di pa balik sa akin. Kailangan i-review daw. So, ipabalik sa akin. So, it is one of our ka-sister. So, I will do it po. Kahit nandun ako sa volume 4, basta gusto ninyong i-request na basahin muli and I will do it. I will do it. Oh, I am a missioner. Susundin ko po ang request ng iba na yung gusto pang malinawagan ang ating message. Okay. So, ang topic natin ngayon ay ang ating pagdarasal sa PBMA. Atong rosaryo. Pero, hindi ko po babanggitin ang mga divine words or Latin. Kasi bawal yan na magbanggit-banggit tayo ng mga divine words. So, ang aking gagawin ay i-elaborate ko lang, basahin ko ang kahulugan ng ating Latin sa ating rosaryo. At i-discuss ko doon kung ano ang laman ng ating rosaryo. Okay? Pero no divine words. Okay. Okay, everybody, kumusta? So, let's begin na para marami tayong pag-uusapan na mensahe. To Sister Lenta Nodra, lang mamaya na kasi nandi ako sa hospital pa-check up. Okay lang po, no worries. I-review na lang ninyo kasi nandito naman ito sa akong Facebook. Okay? So, kumusta po kayong lahat? I wish na nandyan kayo sa mabuting pangangatawan, mabuting kalagayan, mabuting environment, safety po, at so hopefully nga okay lang po ang lahat palagi. Sister Lynn Agramore, okay, hello sister. Salvi Bilin, hello. To Sister Eleanor Agray, sister, hawala ko kagaling sa chapter. Okay, no worries. Ngayon pa lang po ako nag-start. So, wala pa ako sa atong istorya. Si Sister, sino yung kanina? Si Leonor Agra, si Sister Lynn Agra, okay. Oh. Okay, so kumusta na po kayo? Good to see you all once again. Okay, maradyaw na gabi sa iduhurot. Ngayon, i-discuss ko po ang ating rosaryo. Ang ating rosaryo ng PBM Incorporated at ang ating gagawin pag nandoon kayo maabutan ng oras sa kalsada. Okay? Maraming nakalimot na, no? Kasi ang tagal ko na ito ginadiscuss. Volume 1 and Volume 2 pa ito na message niya. Volume 4 na ako. So,
mag-take note po kayo ngayon. Dahan-dahanin ko po ang pag-deliver. Hindi ko po madaliin, okay? Mag-take note kayo, sulat kayo, para maunawaan ninyo kung ano ito atong pagdarasal, okay? Dahan-dahanon ko lang. Para maunawaan jud. Okay, let's begin na everybody. My greetings to our beloved Divine Master, Rubin Diray Cleo Sr., our PBME Supreme President and Founder. Hello po, Divine Master. Maayong buntag, maayong gabi po. Dito naman kami sa Facebook mag-discuss po ng rosaryo ng PBMA. So please guide me and please be with me. Thank you kindly. Sa ibang mga kaubaran sa apat na sulok ng daigdig, Dr. YouTuber, Captain Capujuri, and General Giano de la Concepcion. To our beloved Master Bimboray Cleo Jr. Hello po, Master. Mayong adlaw, mayong gabi. Sa ibang mga kaubaran sa New World Spiritual Division, to all of you, and to the members around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad. Andito na naman ako, ang inyong Sister Mitos, the MSD representative dito sa internet. Mag-deliver na naman ng ating mensahe sa guidance series. I wish nga mupasok ito sa inyong mga puso at isipan ang ating pagdarasal. Okay? Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority to this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Cleo Jr., our PBMA Supreme President. Good evening po sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon, ang tungkol sa pagrurosaryo or pagdarasal natin mga membro sa PBMA. Marami ang nagsabi na kulto tayo, demonyo tayo, satanas tayo. Pero hindi nila alam na ang ating pagdarasal ay nandyan po si Jesus Christ sa ating 9 mysteries. Kasama po siya, kasama po ang ating guardian angel, kasama po ang atong four corners of the world, kasama po ang ating God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Nandyan po ang atong Divine Master and Master Junior. Kompleto po yun lahat. Tapos sabihin nila na tayo raw ay mga demonyo. Paano ba magiging demonyo na around the clock man tayo nagdarasal? Kayo dyan, nagdarasal lang kayo sa araw ng Domingo. Pag nagpunta kayo sa simbahan, yun lang ang inyong oras o araw sa pagdarasal. Pero ang PBMA, around the clock. Meaning, 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. 2:30 in the afternoon. 2:30 early morning. Madaling araw. Nagdarasal kami. Bago kami lumabas ng bahay, magdarasal kami. Bago kumain, nagpasalamat. Pagkatapos kumain, nagdarasal kami bago matulog. And that is PBMA Rules and Regulation. Isa yan sa doktrina ng PBMA na dapat sundin ng mga membro sa PBMA. So, paano magiging satanas ang PBMA? Around the clock kami nakipag-usap sa Panginoon. Yung iba nga dyan, hindi na magrurosaryo kasi tinatamad na. O, kasi around the clock. O, so, hindi talaga ninyo ma-judge. Yes, gina-judge ninyo ang PBMA, pero nagkakamali kayo. Dahil araw-araw, lagi kaming kumakatok sa puso ng Panginoon.
lagi kaming nakipag-usap sa Panginoon. Binigyan namin ng oras ang Panginoon. Hindi lang kung Sunday ang pagbigay namin sa Panginoon. Around the clock. And then, our meeting, chapter, Saturday. Yun po ang araw na kami magpapakita sa among ministro. And then, sa Domingo or Saturday, yun po ang mga araw, nagpahina as bayanihan na nagpakita kami na nag-alay kami ng aming mga oras at serbisyo panahon sa among ministro. Okay, so ang among rosaryo, marami sa inyong mga membro sa PBMA na ang inyong rosaryo ngayon sa PBMA, ginahaluan na ninyo ng pang-religion. Remember, we are not religion. We are a organization, a non-sectarian, a charity, a benevolent, a non-profit organization. Okay? So, ang inyo karong sitwasyon, mga membro sa PBMA, some of you ay ginadagdagan na ninyo ng pang-katoliko or pang-religion. Ginadagdagan na ninyo ng maraming nobina ang 9 mysteries. So that's represent na nakulangan kayo sa 9 mysteries. Gidagdagan pa ninyo ng pang-religion. Kung tutusin, we're not religion. Okay? So, ano ang kulang sa 9 mysteries? And then, some of you ay nandiyan na sa ibang grupo rin. Ang 9 mysteries, ginadagdagan na naman ng 86, 85 mysteries. So, ang tanong, nagampanan ba ninyong magrosaryo ng tag-86 mysteries, 100 mysteries, or nagampanan ba ninyo na ang inyong mga rosaryo ngayon ay ginadagdagan ninyo ng mga pang-religion nga gidugtungan na ninyo ng pangnubina? Nagampanan ba ninyo? 9 mysteries lang nga sa PBME, kinakain-kain na ninyo ang pag-uttered ng Latin. Kinakain-kain nga natin ang pag-uttered ng 9 mysteries. Ang pag-uttered ng Latin, tulog, inaantok, naghiiyab, nagkayot-kayot. Diba, during sa pagrosaryo ninyo ng 9 mysteries, kah. Ano mga ugali ninyo ganun? Naghiiyab. Sabi ba, minsan nawala pa tayo. Uy, nasaan na yun? Kalimutan ko. So, inyo na i-compare kung lagyan na ninyo ng maraming misteryo, maraming nobina, maraming mga misteryo. You think na magampanan ninyo yan? Ma-perfectly na ninyo ang inyong pagrosaryo? I don't think so. Sa PBMA lang nga ni, marami tayong absent. Ang 9 mysteries, absinan pa nato. Ang 9 mysteries, katulgan pa nato. Ang 9 mysteries, kain-kainin pa natin. So, makikita doon ng mga spiritual division. Kung pitful ka ba sa iyong grupo? Pitful ka ba sa iyong kabila? O dito sa PBMA? O, kaya yun man ang mga ano. So ngayon, marami sa atin nagiging membro sa PBMA na hindi alam kung ano ba talaga ito ato rosaryo. Naging membro tayo, nagtanggap lang ng singsing, nagtanggap ng rosaryo, yun lang. Pero hindi natin alam ang mga kahulugan ng ating rosaryo. Okay? So, ngayon ay balikan natin ang kasaysayan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo nang doon siya sa crucifixion ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, we will go back sa pag-crucifixion ni Jesus Christ. Bakit ang ating 9 mystery ay nakapattern sa pag-crucifixion ni Jesus Christ? Okay?
Sabi ni Divine Master, ano ba? Bakit sinabi ng ating Panginoong Diyos, Hesukristong Hesus, nauuhaw ako? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya'y nauuhaw? Na sana siya'y bukal ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang ibig sabihin ng Panginoon habang nakabitin o nabayubay sa krus, nauuhaw siya ng pag-ibig, ng pagmamahal ng kanyang tauhan. Inuuhaw ako. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya inuuhaw na siya man ang tuburan sa lahat ng mundong ito? Ang ibig sabihin sa Diyos na samantalang nakabitay siya sa krus ay inuuhaw siya sa pagmamahal at pag-ibig ng kanyang mga tauhan. Okay, so Jesus Christ, binanggit niya na nauuhaw siya. Ang interpretation ng ibang mga religion people ay nauuhaw siya ng tubig. Sabi ni Divine Master, no, hindi siya nauuhaw dahil tuburan na siya ng tubig. Ang ibig sabihin doon, nauuhaw siya ng pag-ibig ng kanyang mga nilikha, ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga tao. Kasi anong nangyari? Nagmamalupit sila kang Jesus Christ, gibunalan, gipako, gitawanan, sinabihan pa na nagpatuo-tuo, demonyo, kulto. Yun man ang mga sinabi noon ng mga nilikha ni Jesus Christ sa kanya. So, sinasaktan ang damdamin ng Panginoon. Tapos, during the crucifixion, ang mga disipulo ay nagsilayasan. Ang ibang disipulo, gidinay si Jesus Christ, yung pagtuktukaok ng manok. Di ba si Peter yun? O gidinay siya. Tapos si Judas, gibinta siya. O anong nangyari kay Judas? Wala nakasama doon sa pag-cross kan Jesus Christ kasi doon siya nutago, nagnulaya siya, nagbigti si Judas. So, sino ang naka-witness yung time na yon sa pag-crucifixion ni Jesus Christ? Sabi ni Divine Master, pujot. Pujot lang. Ang nag-witness kan Jesus Christ. Sabi niya. At then sinabi niya na ano lang ang tao na yun, 1,000 plus ang nakasama yung panahon na yun na sumusunod kang Jesus Christ habang Jesus Christ ay pinapako, gibunal-bunalan. So kaya sabi niya, nauuhaw ako sa inyong mga gugma, sa inyong mga pag-ibig na nawala kayo sa akong paningin, walang nagprotekta sa akin, wala ako gidepend, wala ako gitanggol, kundi lahat kayo nagsitaguan. Lahat kayo ay nagsaktan sa ako damdamin, kaya nauuhaw siya ng inyong mga pag-ibig. And then, sabi niya, ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsabi niyang, Ama ko, bakit iniwan mo ako? Bakit tumawag pa siya sa kanyang ama na siya naman ang makapangyarihan sa lahat dito sa mundo? Ang ibig sabihin ng Diyos na kung sabihin niya sa mga tao o mag-aaral niya, bakit iniwanan ninyo ako? Nasasaktan sila. Mga kapatid ko, ang Diyos ay mawain at nasabi na lang niya na Ama ko, bakit iniwan mo ako? So sabi ni Divine na, di ba tumingin si Jesus Christ sa langit, nang nandun na siya sa cross, sabi niya, Ama ko, bakit iniwanan mo ako? But actually, ang words na yon ay hindi para sa kanyang ama. Para yon sa mga disciple, sa mga tauhan, sa mga nilikha. Para yon na bakit iniwanan mo ako? So instead nga, iprang ka, isabi ni Jesus Christ sa mga tao, yung nag-witness sa kanyang crucifixion, yung mga Hudiyo na gipalo-palo siya, instead na iya hayon iprang ka na, hoy, nganong inyo hamang kugi, daog-daog, inyo mang kugi saktan. So doon na lang siya nagsalita sa kanyang tatay na bakit iniwan mo ako. Kasi ayaw niyang masaktan ang kanyang mga nilikha. Ayaw niyang masaktan ang mga Hudiyo. Ayaw niyang masaktan ang mga disciple. Ayaw niyang masaktan yung mga tao ng time na yon na si Jesus Christ nakipagbugno ng iyahang kinabuhi sa dakong cross. So, ito ang sabi ni Divine na you see how God is merciful. Hindi siya makaprangka sa inyo kay ayaw niya nga magsakit inyong dughan. So, doon na lang siya nagsalita sa kanyang tatay. So, sabi ni Lolo,
Ano ang kahulugan ng Hesperus Sarap? Ano daw itong kahulugan? Sabi ng ating lolo, ang kahulugan, lumapit ka sa akin at lumapit ka sa aking ama. Ang kahulugan, lumapit ka sa akin at sumunod ka sa akin patungo sa aking ama. Right? So, itong words na ito, nandyan yan sa atong shrine. Malaking kulit yan, ha? Nakaukit ito na divine words. Ang kahulugan nito, lumapit ka sa akin. So, yung anak ang nagsabi ito. Lumapit ka sa akin at sumunod ka sa akin patungo sa aking ama. Ang sabi ni Divine Master, this is Master Junior. Si Master Junior ito ang nagsalita na sabi ni Master Junior, mga membro sa PBMA, lumapit kayo sa akin at sumunod sa akin patungo sa aking ama. Pero wala man ka mumusunod kang Master Junior karon. Even though Jesus Christ, nandoon na, nagpakasilang na siya, nagpakita na siya sa inyo, nakihalubilo, pero hindi pa rin kayo musunod sa iya ha, noong unang panahon. Wala kayo nasunod kang Jesus Christ. Wala kayo nakinig na iyang mga discipline. Hindi kayo nakinig. So that means na hindi kayo sumunod o lumapit sa Kanya. Kasi siya ang daan na para kayo makalapit sa ating sa ating Almighty Father. Sabi ni Divine. So ang pag Jesus Christ na, yun ang moment na yun na kayo ay iyahang pasundin. Lapit kayo kay Jesus Christ para ipakilala kayo doon sa kanyang ama. Pero wala man. Puro man tayo noong mga panahon, mga matigas ang ulo. Diba? Okay. Sabi ng ating Divine Master, dahil sa malupit na pamalo ng mga Hudiyo ng ating Panginoon, ilan man ang sugat na natanggap ng ating Panginoon bago nawala ng hininga ang material niyang katawan. Ilan, everybody? Dahil sa malupit na pamalo ng mga Hudiyo, ang ating Panginoong Diyos natanggap niya ang 5,455 na sugat sa buong katawan. Can you take this pain? It's very painful. 5,455 ang sugat ng Panginoon sa kanyang katawan. Imagine, ilang latos yun? Ilang palo? Pa, 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 pa. 5,000? Mahiwa lang kayo ng kutsilyo, mara kang mamatay na dayon. Si Jesus Christ, palo, 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 5,455. And then this number ay nag-represent ito na may mga misyonaryo sa PBMA na ito sila ang pinaka-loyal, genuine na mga membro sa PBMA na handa, nagsakripisyo, nagtiis sa ating association ngayon. This represents 5,455. These are the number of Eden missionaire. Na ngayon, hindi man ninyo alam kung ano ang inyong mga status, pero we don't know. Maybe you are part of this number. Dahil kayo ngayon ang naka-survive sa mga examination na hanggang ngayon kumakapit kayo sa ating association. So, 5,455 represent pain and suffering of our Lord Almighty. So, kasali ba kayo ngayon sa PBMA na no sacrifice sa imuhang mga pain and suffering sa imong mga pagserbisyo sa PBMA ngayon? Nakasali ba kayo nito na number? Wala siguro, no? So, you are lucky kung nakasali ka nito. Sabi ni Divine, sa anong bahagi sa kanyang katawan ang pinakahapdi na sugat sa kanyang naramdaman? Ang mga sugat ng kanyang naramdaman, ang pinakahapdi ang nandoon sa kanyang kanang balikat.
dahil sa mabigat na cross na pinasan niya samantalang naglalakbay patungo sa bundok ng Kalbaryo. So, ito ang pinakahapdi, everybody. Imagine, ginatungtong yung cross kay Jesus Christ. Sobra kasakit, kadako, kabigat. Of course, sino ba yung manghubag na mga kilikili? Sino ba yung hindi mapilay? So, ito talaga ang pinakasakit, ang right side ni Jesus Christ. Kawawa, ano? Kawawa talaga ang moment ni Jesus Christ noon. Anong araw at oras namatay ang ating Panginoon sa pamalo sa paghahagupit ng mga Hudiyo? Anong oras? Sabi ni Divine, namatay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo alas 3 ng hapon sa araw ng Biyernes. Take note, alas 3. Namatay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. Alas 3 ng Biyernes. Anong araw na namatay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo at anong oras siya ginalibing? Ang ating Panginoon ay inilibing sa araw ng Biyernes, ika-alas 6 ng hapon. So ito na, nagsimula ng atong rosaryo. Kasi namatay ang ating Panginoon alas 3 ng hapon ng Biyernes. And then gilibing si Jesus Christ alas 6 ng hapon. So dito tayo nagsimula nga magrosaryo everyday 6 o'clock evening. Naunawaan? Dito nagsimula ang pattern. 6 o'clock. Sabi dito, anong oras at araw na buhay uli ang ating Panginoong Hesukristo? Ilang oras siyang nasa ilalim ng lupa? 2:30 sa madaling araw siya'y nabubuhay. Ito'y araw ng Sabado. 9 na oras sa ilalim ng lupa. Okay, so gilibing si Jesus Christ alas 6 ng gabi ng Biyernes. So 6 o'clock, magdasal na tayo na nato 9 mysteries. Then, 2:30, madaling araw, nabuhay ang ating Panginoon. Kaya mubangon tayo, magrosaryo tayo ng 2:30 kasi pagkabuhay ni Jesus Christ. Okay. So, madaling araw, nabuhay siya. Ilang oras si Jesus Christ sa ilalim ng tomb, yung gilibingan sa kanya? 9 na oras sa ilalim ng lupa. Kaya, kung magrosaryo tayo ng atong rosaryo, magrosaryo ako og 9 ka misteryo. So, you see? 9. Nandito, nag-pattern na ang atong 9 na mystery. Kasi 9 ka oras siya sa ilalim ng tomb. So, hindi alam kung anong nangyari habang siya doon sa ilalim ng tomb. So, it's mystery. Grabe ka misteryo. Sabi ni Divine. Then, anong oras natagpuan ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Diyos sa daan at anong araw? Natagpuan ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Diyos sa alas 3 ng madaling araw sa araw ng Linggo. Anong araw nagtagpo sila ng mga disipulos ang ating Panginoong Hesus doon sa bundok ng Galilee? Nagkatagpo sila sa ating Panginoong Hesus at ang kanyang disciples sa araw ng Linggo sa bundok ng Galilee. Di ba yung naano na si Jesus, yung nabuhay na si Za at 2:30, madaling araw ng Sabado. Tapos, di ba, pagka-umaga yun, nagkita sila ni Magdalena, na nagbisita si Magdalena doon na sabi niya, where did you bring my master? Sabi niya, di ba doon man si Jesus Christ sa garden, para siyang gardener. So, tagtanong niya si Jesus Christ kasi naka-cover lang si Jesus Christ ng, yung nagkulob lang siya ng iyang damit ba. Sabi niya, where did you bring my master? So, pag anak ni Jesus Christ, yun, na-surprise si Magdalena dahil it was Jesus Christ. So, yung time na yun, doon na siya nagpakita sa kanyang mga disipulo, nagtagpo sila sa
bundok ng Galilea at doon niya iniwan na yung mga batas ni Jesus Christ. Nasabi niya, love one another, peace to each and everyone, magmahalan, mag-unawaan. Yun ang mga iniwan ni Jesus Christ. Okay? So, sabi ni Divine, anong oras at araw pumaitaas ang ating Panginoon. So pagkatapos niya nakikita sa kanyang mga disciples o nag-iwan ng batas, ng ganon, so pumaitaas na ang Panginoon sa langit. Sabi ni Divine, it is 6 o'clock sa umaga sa pagsilang ng araw sa araw ng linggo. You see? 6 o'clock. Kaya pag 6 o'clock in the morning, magising na naman tayo. Magrosaryo na naman tayo. Kaya around the clock ang ating pagrurosaryo dahil nakapattern ito sa ating Panginoong Diyos Hesus Kristo sa iyang crucifixion. Okay? Bakit nagpakamatay ang ating Panginoong Diyos? Parang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Yes, noong unang panahon, tubusin ni Jesus Christ ang inyong mga kasalanan. Pero ngayon, no. Never. Hindi na ni Jesus Christ tubusin ang ating mga kasalanan. Tayo na ang magsikap. Tayo na ang magmakaawa sa Kanya. Na tayo'y masave sa kalamidad. Tayo'y masave sa mga sakit. Tayo'y mapalayo sa mga disgrasya. Tayo naman ngayon nagmamakaawa sa Panginoon. Kaya sabi ni Divine, magdasal jud mo. Kaya kung di mo magdasal, wala talaga kayong mano dito sa mundo. Okay, so now, let's begin our rosary. I will, na atong rosaryo, pero wala ako'y babanggitin na divine words. Okay? Pero maunawaan na ninyo kung ano ang akong pinag-explain. Marami sa inyo na PBMA members, hindi nyo alam na ano ba itong 9 mysteries. So ngayon, nakilala na ninyo, tutunan na ninyo, it is Jesus Christ's pattern sa kanyang pag-crucifixion. So ngayon, sabi ni Divine, bakit ang iba sa atin magsasabing hindi nila alam itong Latin na panalangin o pagdarasal? Yes, some of you, hindi talaga ninyo alam kung ano itong divine words na ating binabanggit sa ating rosaryo. Right? Sabi niya, hindi aking kamalian, ito'y inyong kamalian dahil itinuturo ko ito sa inyo. Ngunit hindi kayo nakinig. It's true. Sabi ni Divine, it's not my fault anymore. I already teach you, but you never listen. Dahil marami sa inyo naniwala na alam na ninyo kung ano itong mga pamaraan sa panalangin. Ang iba sa inyo dahil mataas ang pinag-aralan sa universidad. Hindi kayo nakinig sa akin dahil ako lang naman. Walang pinag-aralan. Subalit hindi ninyo alam kung ano ang nasa isipan ng inyong abang lingkod. Yan nga ang dahilan na ang mga karamihan sa inyo, kung tatanungin, sasabihin lang ninyo, hindi ninyo naunawaan, San Pedro. Hindi kayo nakinig sa akin. Kaya mga kapatid ko, makinig kayo ng mabuti dahil ituturo ko sa inyo muli ang revised Latin Rosary. Kung ano ang ibig sabihin nito. Okay, so makinig kayo. Kasi some of you, hindi mo sunod kang Divine Master sa Rosaryo, okay? Tag-aas daman daw ng mga grado, nag-eskwela sa universidad, mga degree holder. O, yun ang ano ninyo. Kaya inyong paningin daw kang Divine Master, iway grado. O, kaya hindi kayo hindi kayo marunong mag-rosaryo. Kung tatanungin kayo, ano ang rosaryo ng PBMA? Sabihin lang ninyo, I don't know. Ano ang kahulugan? Hindi ko alam. Kaya yun ang mga nangyari sa inyo na hindi talaga ninyo alam kung ano itong mga binabanggit ninyo sa pagdarasal. Okay, makinig, sabi ni Divine, itong inyong Latin Rosary. Diba? Saan kayo magsimula? Sa puso. Dito sa inyong noo. Pangalawa, din doon. Sabi ni Divine, hindi ko nabanggitin ha, ang Latin ha, i-project ko lang. So dito sa puso, talagang magrosaryo kayo, dito ilagay palagi ang kanang kamay sa inyong puso dahil your heart is the temple of God.
And then, nandito siya nakinig sa inyong sinasabi o pinagdasal. So, hipuin mo ang Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, sa atin, okay, whisper ko lang yon ha, kay social media ito. So, sa pagsimula pa lang ninyo, from the heart to the mind to the spirit. Pagsimula pa lang ninyo, sabi ni Divine, nagpapatunay at nagpakilala ng 3 pangalan ng aking mga kasamahan. Means, direct switch ito doon sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kaya mayroon kayong wala na mag-cross-cross, oh, wala yan. Magulo yan. Sa atin, direct switch. Mag-switch kayo ng ilaw. Anong gawin ninyo? Iganong-ganong ba ninyo yung switch ng ilaw? No. One direction. Ching! Siga na ang suga. Ganun sa atin. One direction. Switch. Sabi ni Divine, nagpakilala ito na tinawag mo ang ating Diyos Ama, tinawag mo ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Dito malaman kaagad na mayroong nangailangan sa Kanya. So sa pag-anak ninyo sa inyong rosaryo, malaman agad ng Panginoon na mayroong kumakatok sa Kanya, na nangailangan sa Kanya. So, sabi ni Divine, di ba pag mag-ano tayo, mag-uttered na ng Latin natin, di ko nabanggitin ha. Ang sabi nito, number 1, first word, means Father. Second divine words, means the Son. Third, means Holy Ghost. Then, imo na po ito balikon. Ang 3, i-combine nimo. Means Father, the Son, and the Holy Ghost. Naunawaan? And then, mumove ka na naman sa means Father, the Son, and the Holy Ghost. Sa atin pa, isa-isahin, 3 pa rin. O diba? Kahit isang divine word pa ang isimula mo, and then diretso tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy. So, kung i-combine mo yung 3 words, ganun pa rin. Tinawag mo pa rin ang Ama, tinawag mo ang Anak, at tinawag mo ang Holy Spirit. And then, moingon na po kag, And then, 3 na naman. Sabi ni Divine, means Father, the Son, and the Holy Ghost. Kung katapusan na naman, tatapusin natin ang 4 na sulok. Mingon na po mo, yung pang-last na. Sabi ni Divine, sa atin pa, Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu. Ganun pa rin ang binabanggit. So, the Holy Trinity is with us. We are always whispering the name of our Father. We are always calling the name of our Father. We are always thinking the name of our Father. Because every time we start to utter our rosary, diyan na itala ang mga pangalan nila. See? Di ba? Ang ganda. Kasi pag anak na nato sa Latin, ginabanggit palagi natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Meaning, nag-whisper tayo sa kanilang tainga,
tinawag natin ang kanyang pangalan. Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pinalik-balik natin ito sa atong Latin. Nagpapansin kita. Nandito ka. Kumakatok ka. Di ba? Sabi ni Divine, you whisper, and then, nandyan sa inyong rosaryo ang Holy Trinity. Kasama ninyo. And then, tinatawag nyo ang kanilang pangalan. Kumakatok ka. Tumawag ka. Please, give me time. Please, pay attention to me. Please listen to me. Yung mga ganun na mga moment, kaya ginabanggit natin palagi ang kanilang pangalan. Right? Kaya sabi ni Divine, every time na mag-start kayo pag-utter ng atong rosary, nandyan na ang tatlong pangalan. Kaya anong kulang? Bakit dagdagan pa ninyo ng maraming misteryo at mga pang-religion? And then, sabihin ninyo, saan na kaya si Divine Master ngayon? Saan na kaya si Divine Master nagsanib? Sino nang ginagamit ng mga bagong mga katawan? Sabi ni Divine Master, don't think that. Isipin ninyo, through your rosary, kasama na ninyo kami. Hindi kayo iniwanan. Nandyan lang kayo. Nandyan lang kami. Pero kay gusto man ninyo nga makita ninyo na may bagong magsanib-sanib, magbagong magpakilala na yun daw si Divine, si Master, mga espirituhan. Kayo na yung bahala. Kaya yun mga dahilan, nangaligaw kayo. Nandiyan kayo sa ibang mga grupo. Kaya hindi kayo kontento sa rosaryo ng PBM Incorporated. Hindi kayo kontento sa 9 Mestere. Gusto pa ninyo nga magtaas pa ang inyong mga nubina o mga misteryo, kay gusto pa ninyong dagdagan ang inyong mga pagtitiis. Dagdagan ang inyong mga pag-antos. Kung totoosin, ang 9 Mestere, sabi ni Divine Master, kumplito na ito. Complete package na ito. Sino pa ang hanapin ninyo na ministro? Sino pa ang hanapin ninyo na Jesus Christ? Sino pa ang hanapin ninyo na Master? Nasa inyong 9 mysteries, nandyan naman ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Naunawaan? Sabi ni Divine na yan minsan marami ang magdarasal na makarating sa ating Ama na walang kahit isa sa dinidinig dahil sa kanilang pagdarasal o pagtawag sa Panginoon hindi tumpak. It's true. Daghay mga tao karon sa mundo nagdasal-dasal, Lord, 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 God, 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 God. Pero sabi ni Divine, marami silang pasikot. Mahaba ang ilahang mga nubina. Mahaba ang ilang misteryo. Alingugmug daw yan sa talingan ng Ginoo daw. Yung magrosaryo ng mahaba, marami pang mga pangbanggitin na mga kordero, mga Punsyo Pilato, sabi ni Divine, ano daw yung sa taingan ng Panginoon? Para daw yung nakakabungol na maraming pasikot, hindi daw tumpak ang pagdarasal. Kung hindi tumama doon sa kanyang tirahan o kinaroonan, ang ibig sabihin, ang inyong tinatawag palagi o tinatawag mo ay pagpaalam na tayo'y nangailangan sa kanya. See? Million of people praying. Luhod-luhod sila diha. Kahit saan sila magaluhod-luhod. Some people pray, nandyan sila nag-pray sa simbahan. Some people pray at home. Some people pray in their bedroom. Some people pray doon sa mga nature. So, sabi ni Divine Source, ang daming mga prayers ninyo, kaya lang maraming pasikot. Lagi daw ninyong ginabula-bula ang Panginoon. Lagi daw ninyong giuto-uto ang Panginoon na kung tutuusin daw sa mga gawa ninyo, hindi naman mabuti ang inyong mga ginagawa. So, lagi lang ninyo giuto-uto ang Panginoon. And then, sabihin ninyo na, Lord, magbago na ako. Pero,
Sabi ni Divine, pang uto-uto lang naman yun. Pero later on, nagluko-luko na naman. Oo. Kaya sabi ni Divine, sa inyong prayers ng rosaryo, nandyan na sila, palagi ninyong tinatawag. Oo. Tinatawag ninyo sila dahil nangangailangan kayo. In other words, kung ating tatagalugin, nagsabi doon, ang ibig sabihin itong, pagbanggitin ninyo itong 3 words sa inyong mga Latin. Ang meaning ito, Ama ko, dinggin mo ang aking panalangin. At narito ako nagsusumamo sa iyo. Sana iyo akong tulungan. Nangailangan sa iyo. Minsan, ang Diyos hindi nakaunawa sa atin mga panalangin na iba't ibang pananalita dahil ang Latin or Aramaic language ang siyang salita na gamitin upang madaling maunawaan ng Diyos. You see? Super blessed ang PBMA. Dahil sabi ni Divine, yes, million of prayers pero hindi tumpak, maraming mga pasikot-sikot, pero sa PBMA, binigyan kayo ng Latin or Aramaic language kasi ito ang salita ng Diyos. Diretso daw yun niya mapansin. Halimbawa, dito ang Diyos. Tapos may nagdarasal na in mysteries. Yung nasa puso na pagdarasal na dahan-dahan, na sinasa puso talaga. Of course, pag binanggit mo na yung kumpleto 9 mysteries and then yung Latin mo, sabi ni Divine, napansin agad din ng Panginoon. Bagting agad na sa iyang tainga na, mayroong nagtawag. Mabilis daw dahil Latin or Aramaic language ang ating ginagamit. Ito'y naunawaan ng Diyos agad. Naunawaan? Okay. So, ito na ang rosaryo ng ating association. Okay. So, yon, nakapattern sa paglibing ng ating Panginoong Diyos Jesucristo at huwag kayong mahiya sa inyong mga dasal na sabihin kayo mga kulto o demonyo dahil hindi nila alam na ang ating rosaryo ay nandyan ang ating Panginoong Ama, ang ating Jesus Christ at ang ating Holy Spirit. Kumplito. Nandyan pa ang 4 corners of the world. Kumplito. Nandyan pa ang atong guardian angel. Kompleto. So, wala na'y kulang sa inyo sa PBMA. So, ngayon, ating talakayin, ano ang kailangan nating gawin kung tayo'y maabutan ng oras nating pagdarasal. Halimbawa nandyan kayo sa karsada, nandyan kayo sa mall, nandyan kayo nagsakay ng bus, nagsakay ng bao-bao, motor, eroplano, nagpasyal-pasyal kayo, or kahit saan, nandyan kayo sa publiko. Alam ba ninyo ang inyong gagawain pag mubagting na ang alas 6 ng gabi? Pag mubagting na ang 2:30 ng hapon? Alam ba ninyo? Kasi marami sa inyo nga pag mubagting na ang oras sa pagdarasal, diretso na dayon kayo. Chuk, chuk, chuk. No. Sabi ni Divine Master. Kung nandyan kayo sa ilalim ng bahay, pwede. Pero pag nandoon kayo sa publiko, ayaw ka mo pag-ana. Kaya may rason si Divine. Mostly sa inyo, nandyan sa, mabutan kayo sa karsada, diretso agad, chuk, chuk, chuk. Ang lips nagkibot-kibot. Tayo magtingin sa inyo mga taon, ano ba yung ginahurim-hurim lang? Siguro yung hurim-hurim. Sige naman, so, para kayong nagkumpo karate. Kaya sabi ni Divine, mayroon tayo yung pagtuturo. Hindi ninyo gina-apply. Okay. Bakit hindi kailangan ipataas ang ating kamay kung tayo'y magrosaryo sa daan?
kung tayo'y nasa harapan ng maraming tao at lalo na sa publiko. Masisihan kaya si Master kung ang ating pagrosaryo ay hindi nasa maayos na lugar? Yes. Kung nandyan kayo sa gym, sa mall, sa market, ano kayo nagaligo-ligo sa dagat, publiko man na, sa school, na kayo mga estudyante, publiko man na, ang joint rosary ay magagamit lang sa emergency. Kaya ang ay hindi dapat ipahintulot sa harapan ng maraming tao. At kailangan ang inyong kamay ay nasa tapat ng inyong puso. Yes. Pag nandyan kayo sa publiko, huwag kayong bagting na, 2:30, nandyan kayo sa publiko, ayaw mo pag-ana. Kasi, pangit tingnan. Sabi ni Divine, ang dapat ninyo gawin ay kung bagting na ang rosaryo, oras sa pagdasal, kailangan yung mga kanang kamay ninyo ay nandito sa puso. Automatic daw yan na anak ka na. So, gianak mo lang ang inyong kamay sa iyong dibdib. Naunawaan, kasi ang ating dibdib ay temple ng Panginoon. This is the kingdom of God. Kaya, dito gid ilagay sa atong dibdib. Kaya nga, kung mag-shikhan tayo ng brotherhood, hindi ilang diretso. Start from the heart. Heart, then shake hand. Ganon, brother and sister. Hindi lang kung magkita tayo, sabihin mo lang, ganon lang yung kamay mo. Oh, sister, kumusta? Pap, 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 pap. No. Kaya ang tunay na misyonaryo, pag nag-shake hand ng ating kamay, start from the heart. And then, kumusta sister? Brotherhood. Ito. Yan, kita ninyo yan? Brotherhood. Hindi lang kung gano'n, kumusta sister? Kumusta ka na? Nice meeting you. No, hindi yan brotherhood na pagka kumusta. The sign, nice meeting you. Ganon, okay? At saka iwasan ninyo yung mga biso-biso ninyo. Kailangan project. Kumusta? Okay? Okay, so now, kung nandyan kayo sa mga publiko, sabi ni Divine, ayaw daw pag-umte. Kailangan diretso na yung kanang kamay. Hindi mo dapat gawin ang pagtataas ng inyong kamay sa daan. Bigkasin sa isipan ang at ang kamay ay nasa tapat ng iyong puso. Huwag na kayong magpahalata. Take note. Marami sa inyo magpahalata kayo. Pag nasa publiko, ang inyong mga lips nagkibot-kibot. Magtaka na iyong mga kakilala diha. Ang saan yung giyaw-yaw nimo. Diba? Kaya yun mga makomment dyan tayo. Mag-criticize jud ninyo na may mga nasiraan na jud ng bait ng mga membro sa PBME dahil kayo mismo ay hindi nag-ingat. Kayo mismo ay hindi nakinig ng proper na pagdarasal ng PBMA. Naunawaan? Kaya yung iba maka-judge sa ato na baliw na tayo. Bigla lang ka diya tapos mura kang nagkungpo karate ka diha. Bayuko na juga. Nagtaka na ng iba diha na hindi nila alam kung ano yung ating mga ginagawa. Kaya sabi ni Divine, huwag kayong magpahalata pag nandyan kayo sa publiko. Huwag nang mag-ana, diretso na lang sa inyong puso ang inyong kanang kamay. Kibali, ang mind mo lang ang magbanggit. Hindi na may o diba? Pwede makakita na sa inyo tawanan kayo. So kailangan ng isipan lang ang magbigkas
ng inyong rosaryo, ang magbigkas ng inyong mine lang lahat. Okay? Mine lang. No need na magkibot-kibot inyong mga bibig. No need na rin nga magsige magtayhop. Diyos, marami sa inyo magrosaryo, pero mga laway ninyo manglagpot. Sus, kanang, mayroon kang kasama diha. Magtaka mo sa mga naihop man ka. O, diba? Makriticize na po mo. O, makumintuhan na po mo hindi mabuti. So, kailangan gajud kanang patago pag nandyan kayo sa publiko. Okay? Hindi na magpahalata. Sabi ni Divine Master, huwag na kayong magpahalata. Wala na. Kaya, gaya nito ngayon, nandito tayo sa karamihan ng tao. Pag sinabi magrosaryo tayo, hindi na kailangan gawin pa ang pagtataas ng kamay. Pag sinabi na magrosaryo tayo ng 3 misteryo, ialay natin sa simula ng programa, ang kamay ay dapat narito sa tapat ng puso. Ay dapat bigkasin sa isipan. Halimbawa na kung nandun tayo sa mga program. Kasi yung program natin, di ba, may mga non-member sa paminsan yan mag-attend. So sabi ni Divine, hindi na ninyo kailangan pa i-project or i-portray ang pagtaas daw sa kamay. Kung nandyan kayo sa program, pwede na lang daw dito sa puso. Naunawaan? Dito na lang talaga at ang inyong isipan na lang ang nagbabanggit ng inyong rosaryo. Okay? Naunawaan? Okay. Kung ikaw ay nasa inyong bahay, kung buong pamilya ang naroroon, pwedeng gawin ang kamay sa tapat ng puso, dito sa noo at pataas pa. See? Kung nandito tayo daw sa bahay, nagdarasal, yes, you can. Just diretso daw, sabi ni Divine. Hanggang ngayon, marami pa sa atin ang hindi nakabantay ng pagrosaryo. Marami pa ang walang alam sa ating samahan. Kahit saan pa ako tumingin, kahit saang lugar iyan, palagi ang ating kamalian. Sabi ni Divine, na hanggang ngayon, marami pa sa inyo ay hindi talaga nakaalam ng pagrosaryo. In the house and in the public. Marami pa talaga hindi nakakaalam. It's true. Kasi hindi man lahat tayo nagpaka-attend ng lecture nung unang panahon. Hindi ko alam kung ginaturo din ito ng mga run offer dia sa inyo Sa inyong mga chapters. Hindi ko alam. So, kaya nandito man sa libro, this is very important. So, ako i-share sa inyo Pero hindi ko na ginabanggit ang Divine Words para hindi ako magkasala. So, sabi ni Divine Master na hanggang ngayon, marami tayong mali sa pagrurosaryo. It's true. So, kung sa public daw, gitelevise man ta ng mga espirituhanon during sa atong pagrosaryo sa public, sabi ni Divine Sus, mali. Marami tayong mali. Is true? Oo, okay. Ako mismo, yung maabutan ako sa tindahan, paminsan, paminsan, diretso ra ko, diretso ra. Tapos may isipan ko, ay, mali man dito. Balik na naman ako. Dito ko na lang ilagay sa ako dibdib, kay bagting man sa isipan ko na, wrong. May mga tao dyan, sa tindahan. Among mind, wrong. Sorry po, Master. Ulitin ko ulit. Ganon, di ba? So sabi ni Divine, maraming mga membro na wala pa talagang nakakaalam at maraming mga mali. And then, isa sa mga weakness natin sa pagdarasal, ang pagbanggit natin ng ating mga DW or Latin, ay mabilis daw ito. Kinakain-kain daw natin. Sinabi ni Divine. So, mali ito, mali. Na atin daw kain-kainin. Tapos, kailangan utter the word correctly. Hindi lang yung
Sabi ni Divine, no, mali. Mali na naman yung ginagawa ninyo. Mabilis pa, kinain-kain pa, ginaantok pa. At the same time, kalmot ng kalmot kayo habang nagrosaryo. Kung sa publiko naman, diretso, tapos ang mata, kay publiko god. Habang nagbanggit ng mga 9 mysteries at saka Latin words ang mata, ganun. Sabi ni Divine, mali! Nang inyong mga ginagawa. Okay? Okay. I1 at bakit hindi natin nilagay sa ating isipan kung gawin nating siyam na misteryo. Halimbawa, pag tumunog ang alas 6, ang ating rosaryo ay siyam na misteryo. Pero nakapagtataka, dahil wala pang 1 minuto, tapos na sila at nagkwentuhan na ulit. Sabi pa ni Divine Master, hindi ako naniwala na tapos na sila dahil ako'y hindi pa tapos. You see? So, pag magturog pala ang 6 o'clock to 30, nagdarasal din ang mga spiritual division. Together yan. Nagdasal tayo, material, members, may material body. Sa spiritual din, spiritual side, nagdarasal din ang mga espirituhanon. Kaya nalalaman nila na tayo'y hindi nag-ayos sa pagdarasal dahil sabi niya, 1 minuto, tapos na. Sila daw mga espirituhanon ni wala pa natapos. Totoo yan, Master. Ako nga paminsan magdali-dali jud ko. Tawad po diba? Very destructive po. Very destructive ang atong mga pagrosaryo ngayon. Magrosaryo ang ating mga cellphone, laging nag-ding! Ang messenger, ding! Tapos nagrosaryo ka, ana. Sige po lagi po ka, ana, nag-ana. Ding! Ding! Sus, yung mata mo, chuk! 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 Diba? Tapos pag nagrosaryo tayo, ang TV nakaon. Ang 9 news, mamingay. Hindi ninyo kita turn off? Off your TV! While kayo nagdarasal, turn off the music. Ang cellphone, i-lower ang volume. Dahil paminsan, pag nagrosaryo tayo, may mag-video call during sa ating pagrosaryo. So, kailangan i-mute muna. Total, 5 minutes naman ang rosaryo. Sabi ni Divine. Sabi niya, nagkwentuhan kayo ulit. 1 minuto pa ang rosaryo. Tapos na. Nagdaldalan na agad. Diba? Sabi niya, dalubhasa na ako sa pagrosaryo. Nagsimula ako na maliit pa. Ikalawa, ako ang nagturo sa inyo. Kaya hindi ninyo ako maluko. Si Divine, sabi niya ako, expert na jud ko. Yung rosaryo ninyo, alam ko kung kinain-kain ninyo. Alam kong binilis-bilisan ninyo. Kasi 1 minute, na, tapos na. 2 minutes, tapos na. So, hindi ninyo ako maluko. Dahil alam ko, dahil ako ang nagturo sa inyo ng 9 mysteries prayers. So, you see, hindi kayo makaluko sa akin. Sabi ni Divine. Pero, dito aking sasabihin sa inyo para kayo mawasto. Gawin nating 5 minuto ang siyam na misteryo. 5 minutes. Pag nagrosaryo daw tayo para perfect good siya, tama. Exact. Ang atong rosaryo, kailangan daw na paabutin natin ng 5 minutes. Sabi ni Divine. Kagaya halimbawa, naabutan ka sa daan pagtunog ng alas 6. Ding! Kailangang huminto ka. Kung iyong sundin at isipin hindi ka agad hindi pala magbigkas ka agad ng walang taong gayan.
Kahit sanay ka na magrosaryo. Sabi ni Divine, mayroon din sa inyo pag nabutan sa labas. Kailangan hinto. 6 o'clock. Hindi raw yung nagrosaryo ka, patuloy na ka, nagalakad. Di ba? Marami tayong mga mali sa pagrosaryo, everybody. And I do too. Dahil destructive din ako. So, sabi ni Divine Master na pag alas 6 na, kailangan mo hinto kayo sa inyong mga gawa. Hinto kayo kung naglalakad kayo, doon kayo sa gilid ng kalsada. Huwag kayong magpahalata, huwag itaas ang kamay. Huwag maggibot-kibot ang mga bibig ninyo. Kailangan nakadito lang, tapos nakayuko. Huwag daw magpahalata. So, sabi ni Divine na kung magbanggit kayo ng hindi pala magbigas kagad ng So, mayroon daw mga membro sa PBMA na 6 o'clock. Sabi niya, doon sa publiko niya, nagdiretso na agad ng tung. Niya. Pagkatapos nilang nag-ana, diretso daw kuno shortcut dayon nag-ana. Sabi ni Divine, oh my goodness. Walang taong ganyan. Kahit sanay ka na magrosaryo, huwag ninyong i-shortcut ang inyong 9 mysteries. Huwag din ninyong i-shortcut ang inyong mga Latin. Kasi wala yan, hindi yan ginaturo sa inyo. Porque kay mga eksperto na kayo sa pagdarasal, inyo na lang shortcuton ang pagrosaryo. Sabi niya, no, hindi yan mga pagtuturo sa PBMA. Sabi niya, magrosaryo ko ng siyam misteryo inaalay ko sa Santissima Trinidad. Saka pa yung dapat mong alalayan at nagsimula kayo ng hanggang matapos ang panalangin. Sa atin pa, ang iyong kamay ay palaging nasa tapat ng iyong puso habang ikay nagrurosaryo. Pagbigkas mo ng kailangan ito ang paglalagay ng iyong kamay sa tapat ng iyong puso. Okay, membro, kung sa publiko kayo, maabutan, hindi na kailangan itaas pa, diretso na dito sa puso. Kung dito kayo sa ilalim ng bahay, sa kwarto, naabutan, sabi ni Divine, bago tayo kailangan ang ating palad ay nandito sa ating dibdib. Naunawaan. Kasi sa inyo, nagrosaryo kayo, nakita namin nakaganon na ang mga kamay. Balik lang kamay palagi sa ganun lang. The proper is dito palagi. Pag matapos, balik na naman. Tapos, sa inyong pag-ana, dito, ang inyong mind nag-uttered. Ang inyong kamay yung nag-ano dito sa dibdib, nakadikit talaga ang inyong kanang kamay. And it's true. Kasi nandito ang inyong sing-sing. Idikit ninyo sa inyong dibdib. Your ring and your heart. Para kayong nagbayang magiliw. Nagnanumpa kayo. Kinasing-kasing ang inyong pag-alay na pagdarasal. Naunawaan? Di ba? Pag mag-inom kayo, bayang magiliw. Perlas ng silanganan, alag ng puso. Di ba nasa dibdib ang inyong kanang kamay? Because si Jesus Christ yan ang inyong ginaawitan. Yung bayang magiliw. Bansang Pilipinas na ang inyong ginaalalayan. And Jesus Christ is the owner ng Pilipinas. So, ang inyong pagrosaryo, dahil si Jesus Christ, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, yun ang inyong kinausap sa moment ng 6 o'clock, 2:30, yun man ang inyong ginakausap yun. So, kailangan ang inyong kanang kamay ay nandito palagi, nakadikit sa inyong dibdib. Naunawaan? Okay. So, sabi ni Divine, na sa atin pa, ang inyong kamay ay palaging nasa tapat ng iyong puso habang ikay nagrosaryo. Pagbigas mo ng kailangan ito paglalagay sa inyong kamay sa tapat ng puso. Remember,
Kaya kahit anong gagawin ninyo, laging dito sa puso. Naunawaan? Okay. Hindi maganda tingnan kung tayo'y nasa daan na ilagay ang kamay sa tapat ng puso sa noo at ipataas pa. See? Hindi maganda tingnan. Kung nandun kayo sa labas, na ilagay pa daw ninyo dito sa puso, mag-anak pa kayo, mag-execute pa kayo? No, hindi daw maganda, sabi ni Divine Master. Okay? Iyan ang ating gawin para malinis ang ating konsyensya na ipatungkol ang ating pagrosaryo. Galing sa ating puso, ipaabot doon sa ating Ama na malinis ang ating isipan. See? Kaya, kasi galing sa ating Ama, and then, ang isipan mo malinis ang imong pag-alay sa pagdarasal ng moment na iyon, sa oras na iyon. Okay? At pagkatapos mo ng siyam na misteryo, banggitin mo. Okay. Sabi ni Divine, pagkatapos mo raw ng siyam na misteryo, banggitin mo, Ama ko, itong aking pagrurosaryo na inaalay ko sa inyo, kung maari sana sa aking paglakad, walang mangyaring di maganda. Makaraos ako sa kahirapan at sa kapalumakad. Yan ang wastong pagrorosaryo. Sabi ni Divine, nandyan kayo sa publiko? Hindi ninyo gi-execute ang pagtaas. Diretso na lang kayo ganon. And then, ang mind ninyo nag-uttered. And then, hindi kayo nagpahalata. And then, pagkatapos daw ninyo, mag-alay ng 9 mystery, sabi ni Divine, ha? Ito daw ang inyong sasabihin. Dahil huminto kayo sa karsada or huminto kayo sa gilid, sabi ni Divine na ito ang inyong sasabihin. Banggitin daw nimo ang words, Ama ko, itong aking pagrurosaryo na inaalay ko sa iyo, kung maari sana sa aking paglakad, walang mangyaring di maganda. Makaraos ako sa kahirapan at sa kakapalumakad. You see? Hindi lang kung pagkatapos mo, nandiyan na ka sa karsada, nag-anak ka na, mind, heart, yun lang. Hindi ka nagpahalata. Tapos 9 mysteries, ito na ang words na sabihin mo para balik ka na, paglakad. Balik ka na sa inyong mga ginagawa o ano po yung mga gagawain ninyo. So ito daw ang dapat nating wording na sabihin pagkatapos natin ng 9 mysteries. And then, it's true. Kasi dito sa bahay, gi-apply ko ito. Yung ting! Ayun, 6 o'clock na. So, before ako anak kang Divine dito sa harap sa table, sabi ko, Divine, oras na naman sa pagrosaryo, andito po ako, sumasamo sa iyo, at nagdarasal sa iyo, at ang pagdarasal na ito ay para sa iyo. Sana'y dinggin niyo po ang aking pagdarasal. And then, execute ko agad ang And mag-start agad ako ng magrosaryo ako. Then, yun. Pag matapos ko na ng mysteries, sabihin ko na nga, Divine, salamat sa imong pakikinig. Thank you for the time, Lord, God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thank you for listening my prayers right now. Babalik na po ako sa aking pagtatrabaho. Manghugas na po ako ng plato. Thank you for your time and have a wonderful day. Yun ang akong ginagawa, guys. Okay? Kaya ito sabi ni Divine na pagkatapos mo ng siyam na misteryo, banggitin mo itong magpaalam ka na ba nga salamat, balik na ako sa akong trabaho. Okay? Sabi ni Divine Master dito, bakit si Divine Master walang tinanggihang utos sa kanyang ama? Bakit si Master ay nagpahintulot sa atin na pwede nating gawin ang ating kagustuhan, ngunit hindi na lang tayo umabuso upang hindi tayo mawala sa PBMA? Yes! Sabi ni Divine, well, kada inyong mga pagrosaryo kay gusto man ninyong baguhin. Gusto man ninyo ng inyong mga gustuhan, halak, bahala kayo.
ko noon, may nakita akong misyonarya, nag-attend ng meeting sa isang chapter. Tapos, nagrosaryo siya, gibidyuhan siya ng membro. Nagtaka ako, grabe man niya. Ang bilis man niya nag-ana. Sus, marinig yun ako sa video, guys. Sus, marinig ko ang iyahang pag-utter ng Latin, marinig ko pag-tie-hook ng DW. Sus, marinig yun na ako tanan. Narinig ko ang kanang ko nga anong klaseng pagrosaryo yan, everybody? Kailangan pa ba yan nga ibandilyo? Kailangan pa ba yan i-execute na kumpu karate? Kailangan pa ba yan? Oh, kailangan pa ba iparinig mo sa iyong kapit sa imong tabi nga nagrosaryo kag kailangan pa ba yan iparinig? Tapos marami sa inyo nga magrosaryo, hindi raw natin gi-uttered ang Latin correctly. Kinain-kain daw natin ito, sabi ni Divine. So, sabi ni Divine, hindi ko tinanggihan ang utos ng ating Ama. Yeah, kung ano ang utos ng ating Ama sa inyong pagdarasal, ako niyan gisunod at akong gituro sa inyo. Pero kay may mga kagustuhan man dyan kamo. Nang rosaryo, dagdagan ninyo ng pangrelihiyon, bahala kayo. Ang rosaryo ng 9 mysteries, dagdagan ninyo 85, 100, 120. Bahala kayo. Sabi ni Divine, bahala kayo. Ito'y hindi pinahintulutan sa ating association. Kaya sa inyo, kay ayaw naman ninyo sa kang Master Junior, ayaw po ninyo ng 9 mysteries, kay nakulangan kayo, gidagdagan ninyo ng pang-religion, mga nobina. So that represent that you're out. You're out in the PBMA. Because that is not the teaching of PBMA. Ito ang sabi ni Divine Master. Yan mga pagtuturo na yan ay hindi pinahintulutan sa ating association. Tapos sabihin ninyo na mga membro pa rin kayo sa PBMA. Mga tauhan pa rin kayo ni Divine Master na kung tutuusin ang rosaryo, binago ninyo. How can you say you are a true member of the PBME? Nagibago man ninyo ang 9 mysteries. Even yung yung check up noon, gibago ninyo ang ang sabi ninyo back to basic, gamitin daw ang old na pag-check up. Tapos inyong gibago ang ang pag-check up, inyong gi-shortcut ang pattern sa check up kay para daw ang mga tamad na mga membro ay madali na lang magawa ang pag-check up. Sino ang nagbago yun? Si George Idira. Nasaan si George? Mayroong binago na pag-check up. Kay gipaburan ang mga tamad na mga misyonarya daw. So, anong nangyari ngayon sa PBMA? Yun sinabi ko sa inyo. Kung sino ang tunay na sumusunod sa pagtuturo ng PBMA o doktrina o batas ng PBMA, yon ang tunay na membro o kasapi ng asosasyon. Yung iba iyan, kahit maghawak pa sila ng blue, white, pero ang rosaryo gibago, kahit sabihin pa nila na sila daw ay mga tauhan pa rin ni Divine Master o Master Junior, pero iba ang kanilang rosaryo, iba ang kanilang ministro. Sabihin pa rin nila PBMA? No! They're out! Yan ang totoo. Ipag-push pa rin nila ang kanilang mga sarili na PBMA pa raw sila.
Paano mangyari? Nasabi ni Divine Master, yung mga ano ninyo, mga pagtuturo ngayon, hindi man yan pinahintulutan. Inyo naman na mga kagustuhan. Inaabuso ninyo ang PBMA. Tapos, ang tingin nila sa atin yung nagpula, tayo daw ay hindi membro ng PBMA. Aha! Sige na lang. Sa gawa na lang tayo sa gawa na lang tayo magpakita. Some of the members are they just good on talking. Tuk. Membro kami ang tauhan ni Divine Master. Kami ang mga tunay. Tuk. How about the action? Diba? Oh. Kaya kung inyong tanggalon si Master Junior, tanggalon ang iyang picture, tanggalon ng iyahang mga damit sa inyong chapter, tanggalon ng iyang mga sapatos or mga higaan or mga unan, at sunugin ang iyahang mga binigay na mga pagtuturo sa panggagamot, at sunugin ninyo ang mga divine words at ginasunog ninyo si Master Junior. Don't tell me that you are still a PBMA member. No! You're no longer a PBMA member, my dear. Because Master Junior is the Supreme President of PBMA Incorporated. At sinabi ni Divine Master Hesbro Saram, follow me unto my father. Sino ang nagsalita yan? Master Junior. So, kung si Master Junior inyong ginatanggal sa inyong mga chapter, ginatanggal ang kanyang picture, ginatanggal sa inyong puso, at ginatanggal sa inyong rosaryo, you are not a PBMA anymore. Kaklaro na. Oh, kaklaro na. Kaya inyong divine, ang inyong paniwalaan, si divine na lang. Ang inyong ministro. Wala na ang mga spiritual division, wala na din ang Master Junior. Sumuingon gahapon mo na PBMA members. Na hindi nga ni kayo magalinis ng higaan ni Divine Master. Yes, that's right. Hindi nga kayo magpahina. Hindi nga ni kayo nagalinis-linis. Hindi nga ninyo ginakuna ng mga alikabok. Diyan. Sabihin din yung mga tauhan, si Divine na ginamang gipaniwalaan. Unya, kay sa tunay na membro sa PBMA, kay naaman diha ang pagtitiis, pagunawa, pagsakripisyo, hawak kamay, sunod sa batas sa doktrina, asa mga regulasyon. Oh? Naunawaan ninyo? Oo. Kay marami sa inyo, nga magsabi na pre-haragod sister. PBMA ragod. Okay. Alright, PBMA. Kung atong basihan, ang inyong grupo ay mayroon SIC registration number. Already. Then, yes, nandyan si Divine, si Master, ang Espiritu sa inyo ha, pero namin yung bagong Master. Isabi ni Divine, Master Junior, wala na kayong ibang mortal na paniwalaan. O, kunya kay na may dagdag. Unya, kaya ang inyong SIC registration number, ang inyong goal, businessman, dili man na spiritual, oo, nagpakita kayo, nag-meeting, nagparid, nag-conference, kay ginaya ninyo ang transactionist o kalakaran ng tunay na mga kalakaran sa PBMA. That's like a cover-up. Cover-up na para maligaw ang mga membro sa PBMA. Oo. The registration is business, but your kalakaran or sistema na pinakita sa madla, parang spiritual, no? Parang spiritual. Because that's a part sa pangligaw sa inyo. Then, ang rosaryo, dinagdagan ng ilang misteryo. PBMA pa ba yan? No. Kasi sabi ni Divine Master, maraming gagamit sa ako pangalan para kayo maligaw. O, kaklaro na. Okay. Yun ang other side. The other group na naman, sabihin ninyo, PBMA sila daw. Silang tauhan. But, ang
inyong chapter. Magkaroon na kayo ng mga misa-misa, mayroon ng mga pari doon, bishop. Gawin na kayo mga Madrid, 11 ng chapter. Tinanggal si Master Junior, tinanggal ang mukha, tinanggal ang mga sa inyo, kinuha ang inyong mga gamit. Inyong rosaryo, binago, ginagdagdagan o pangnubina. PBME pa ba na? Nga hindi man tayo religion. Hindi ba ninyo na naisip? Wake up, people! Tapos, ito na namang grupo dito sa ibang bansa. Sabihin ninyo PBM International. Nagpula sila. Pero kay gibulitan man, from the very beginning, na nagkaroon sila ng grupo, nagsimula sila sa paghakot ng tao, ang ilahang mga ginagawa, nagbulit ba ng singsing? Ito'y pag-abuso. Kung tingnan ninyo, ang logo, meron bang aso? Ang PBMA. PBMA pa rin, ginamit nila ang logo ng PBMA, pero mayroon mang dagdag na disenyo sa logo. Hindi ba ninyo na common sense yan? Ang disenyo ng logo, horse and eagle. Hawak kamay. World, Philippines, RA, Kura, Muim, Aksum, Inuam, the four corners of the world. And the title of PBMA. Yun lang ang disenyo sa ating logo. Pero sa ibang mga grupo dito, mayroong mang dagdag na aso. Sabihin ninyo, PBMA pa rin? No! Gamit pa rin nila ang mga ng PBMA, kopyahon pa rin ang mga transaksyonist, kalakaran ng PBMA para pampaligaw. Yun ang katotohanan. Ito ang mga sinasabi ni Divine Master. Tapos kayo mga membro, sunod kayo sa ibang mga grupo. How can you show to your new group that you are honest, loyal, sincere to your new group na inyo manggani gitaksilan o giiwanan ang PBMA Incorporated na humihinga pa naman. Gumagalaw pa man dito sa mundo. Patuloy pa man nagtuturo ang PBMA. Patuloy pa man nag-meeting. Patuloy pa man nag-conference. Patuloy pa man nag-lecture. Patuloy pa man nagpahina. Bakit inyo na kinalimutan? Because of your reason that Master is not there anymore in PBMA? Again, sabi ni Master, through your prayers, your 9 mysteries, we are always with you. Kasama kami ninyo. Hindi na kailangan magpunta kayo sa ibang grupo or magparehistro na hanapin ninyo si Divine, si Master, ang mga espirituhanon. Dahil to your rosary, nandyan na kami. Wala nagkulang. Naunawaan ninyo ngayon, everybody? Kasi sabi ni Divine, maraming mga grupo na gagayahin ang akong pangalan. Maraming mga grupo na gagayahin ang kalakaran ng PBMA. Kung mag-meeting kayo, mag-meeting sila. Kung mag-conference kayo, mag-conference sila. Kung maggugma-gugma kayo, maghayahay sila. Rin sila. Magkitang tanan managsama kayo, magkitang tanan managsama din sila. Kasi gaya. No authenticity. No originality. They're just copycat ng PBMA. Ito akong mga sinasabi. Mga sinasabi ito ni Divine Master. Hindi ako magawa-gawa ng istorya ko dito.
all this is from Divine Master. Sa mga mensahe na nabasa ko. Oh, so how can you show that you are loyal to your new group na hindi mga ninyo pinakita na ginapanindigan ninyo ang sinumpaan ninyo sa PBM Incorporated? Yes, it's normal. You see, PBM pa rin kami. Uy, kay naaman si Divine sa amuah, napot si Master, mga espirituhanon. Sabi ni Divine, ligaw na sa inyo, ha? That's just a cover up. That's just a show na para makita sa madla sa mundo, sa social media, na sila'y mga PBME pa rin daw. Kaya gigamit nila ang kanyang mukha, ang picture, ang larawan, ang pangalan. Ginadisplay pa rin sa stage, ilahang mga chapter. Sabi ni Divine Master. Kung tingnan niyo ang mga kaugalian nila, tinuro ba sa PBME na mangilog kamo na mga delegasyon ng chapter? Na inyong kuhaon ang mga chapter? Tinuro ba yan sa PBME? Ang iba sa inyo maghari-harian na sa mga chapter dahil nagpuntahan na kayo ng ibang grupo. Tinuro ba yan ang mga kaugalian? Hindi. Makikita ang tunay na ugali ng isang membro kung siya ay sumusunod sa tunay na mga pagtuturo sa PBMA. Okay? So, hindi ba ninyo yan na bansay-bansay? Hindi ba ninyo na huna-hunaan? The comparison of this group, that group, this group. Hindi ba ninyo yan nabantayan lahat ng mga pagbabago na binagbago nila? Oh? Kaya sabi ni Divine, kayo mga membro, kahit kayo saan kayo na magpunta, ilang ministro pa ang inyong pagasundan? 10 ministro? 100 ka ministro? Inyong pagasundan? Talikuran ninyong PBME? Pero mabalik pa rin kayo sa PBME Incorporated. Ito ang sabi ni Divine Master. O, hahanapin pa rin ninyo ang PBME Incorporated. Totoo yan. Sa ngayon, lamang kayo, kada yung mga mata, material. Inyong puso, material. Ang PBME Incorporated, it's a spiritual association. Pero ang inyong mga grupo, spiritual ba na? Again, kung ano ang mga kalakaran ng PBME, ginaya ninyo para maligaw ang tao. Para makuha ninyo ang tao, mapasunod ninyo. Tapos sabihin naman ninyo, sa inyong grupo nga, nandun daw si Divine, si Master, kay nang gamot. Bakit? Ikaw, di ka makagamot? Misyonaryo man ka? Na kay pang rosaryo, na kay pang check up, na kay gamit. Bakit magpa-check up mo doon? Bakit punta ka mo doon kay dadto si Divine, nag-blessing-blessing. Nagbago-bago ang pangalan. Si Divine daw yun. Ano kayo yung magpaggamot? Bakit hindi ninyo gamutin inyong mga sarili? Nga mga doktor man kayo. Tapos kung magpunta kayo sa kanilang mga grupo, hindi kayo gagamutin kung hindi kayo magparehistro muna ng ilahang grupo. Sa kabila din, hindi kayo papasukin sa chapter kung hindi tanggalon ang iyong red ring. Hindi ba na ninyo na hinuktukan ng mga sistema? Gamutin kayo pero parehistruan ay. Papasukon kayo mo ng chapter, tanggalaan na ani mo hang singsing na pula. So you see, PBME ba yan na mga pagtuturo? Kasi sabi ni Divine, ang PBMA na pagtuturo ay hindi sa pilitan. Hindi mamilit ang PBMA. Kung maniwala ka, kung mupasok ka sa asosasyon, hindi hilaon ang tao na, dito ka, kasi Divine Master dito, dito ka, pagamot ka, pero parehistro anay. Dito ka, punta ka sa amin, kaya nandito si Divine, pero tanggal mo na ng singsing ni mo na pula.
So, sabi ni Divine, that's not the teaching of PBMA. Ang tunay na teaching ng PBMA, hayaan ka kung ano ang inyong kagustuhan. Walang sapilitan. Kung mupasok ka, kung magpamimbro ka, kung murosaryo ka, kung mupahina ka, kung muparid ka, kung mag-active ka, kung training kag lecture, kung manindigan ka, it's on your choice. It's your will. Walang sapilitan sa PBMA. Naunawaan? Yan ang tunay na pagtuturo sa PBMA. Just like here. If you don't listen or believe what the message here, it's up to you. Bahala kayo. I will keep move forward. Patuloy ako magbabasa. May makinig, 10, okay. Maradyaw. Ang iba, hindi nila pakinggan, maradyaw. Ang iba rin, hindi maniwala sa mga sinasabi ni Divine, maradyaw. Para sa akin, kung valuable sa inyo ang mga message na ito, maradyaw. But never ko kayong sabihin, dito kayo sa PBMA. Kaya ito na ang kaligtasan. Masulat na kayo sa Book of Life. Sas, wala ko kayo giingnan, anak. Ang sinabi ko sa inyo, na para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, magpakabait, magreforma, mag-ayos ng kaugalian. Yun ang mga lagi kong ginabanggit. Hindi kayo na ako ginasapilit na, tanggalan ng imo hangkwan niha. Hindi na sa PBMA. Hindi ko kayo pinilit. Because it's your heart. Kanya-kanya tayo kaligtasan. Kanya-kanya tayong record. Kanya-kanya tayong mga ginagawa. Naunawaan? For this sa PBMA, everything is welcome. If they listen or not, it's fine. If they love PBMA, it's fine. If they hold on together, the PBMA to the end of their life, it's wonderful. Kung magreforma, mabuti. Kung hindi, okay lang. Ganon ang PBMA, everybody. Dili ta mamilit. Naunawaan ninyo? Okay. Sabi ni Divine, dahil para sa akin, sinasabi ko sa inyo, kahit ano pa ang iutos sa akin, kung sabihin pumunta doon, kung sabihin ng aking ama lumakad, pumunta ka roon, kahit na yun ang maging sanhi ng kamatayan ko, pupuntahan ko yun. Kung sabihin ng ating Panginoon, ilibing ang iyong ulo o katawan habang ito'y buhay, ililibing ko ito. At kung sabihin ng aking ama, magtiis ka sa inyong mga tauhan, magtiis ako. Kung sabihin ng ating Panginoon, kunin ang buhay ng taong ito, ipakuha ko yan. Ang lahat na ito'y hindi ko tatanggihan. Kaya sinabi ko sa inyo, ako'y sumunod lang sa utos ng aking ama. Ang lahat ng ito, kahit doon pa sa madilim na libingan, saan mang lugar o nasa liblib na puok ang buhay ko'y inaalay ko sa inyo. Kayo'y hindi nagwawaglit sa aking alaala. Ang pag-ibig ko sa inyo, minahal ko kayong lahat. Kaya nga, dahil sa aking pagkaawa sa inyo, sa aking kalungkutan, at alang-alang sa aking pagmamahal, kaya kayo'y binigyan ko ng laya or kalayaan dahil naniwala ako na ang iba ay nalulungkot na sa aking kahigpitan dito sa ating association. Sabi ni Divine, tingnan ninyo si Divine. Kung sabihin daw ng Almighty Father na, punta ka doon, mag-mission ka doon sa lugar na yun. Sabi ni Divine, oo, sinunod daw niya. Kahit itong lugar na yun ay magsanhi ng kanyang kamatayan, baka pugutan daw siya ng ulo, baka ikulong daw siya, baka saktan daw siya ng mga tao doon, pero dahil utos ng Almighty Father, napunta ka doon, mag-mission ka, may mga masakitin doon, may mga taong kailangan linawagan, punta ka doon. So sabi ni Divine, sumunod talaga ako sa utos ng Panginoon. Kayon man ang utos, hindi ako nagsarili ng mundo.
So that's the same representation sa inyo mga membro sa PBMA. Kung ano ang ginaturo ni Divine, kung ano ang doktrina, sundin natin. Kay siya nga, hindi nga daw siya nag-against, hindi nga na siya nagreklamo sa Almighty Father, hindi nga daw siya nagbagulbul, pero tayo daw na may doktrinang batas. Sus, baguhon ang rosaryo. Baguhon ang logo ng PBMA. Dagdagan pa ang ilang misteryo. Magsarili talaga kayo ng mundo. Na kung tutuusin ang inyong Divine Master nga, wala mga siya magsarili ng mundo. Pero kayo mga membro sa PBMA, magsarili talaga ng mundo. Magsarili ng mga grupo. Magsarili ng agenda. Magsarili ng mga ginagawa. Conference ng Sano si Dinagat, kayo din dyan sa inyong lugar, nag-conference po kamo. Kaya naa daw inyong grupo, mao daw na, kuwan daw yun ni Master Junior, approve daw yun ni Master Junior, na kung tutuusin, ang pinaka-main na to na conference, Sano si Dinagat man. O, diba? Tayo ngayon mga membro sa PBMA, ang ating mga ginagawa ay pagsasarili ng ating mga mundo. Hindi na tayo nusunod sa doktrina at pagtuturo. Kung sabihin ni Divine nga, mga membro sa PBMA, magpunta kayo sa ibang mga lugar. Huwag na kayong magpunta ng ibang grupo. Dalhin na lang ninyo ang PBMA Incorporated sa kabutihan at kabaitan. Represent yourself as a good role model, as a PBMA representative. Dalhin na lang ninyo ang among doktrina. Hindi na kailangan pa nga magparehistro kayo sa ibang grupo. Iwanan ninyo ang PBMA. Hindi na kailangan. Wherever you are, just carry the name of PBMA inside your heart. Because that's the teaching of Divine. Susundin natin. Kasi nga daw hindi man daw siya nga nagsarili ng bundo na ginautusan siya ng Panginoon na punta ka doon sa ibang lugar. Kung sabihin ng ating Panginoon na ilibing mo ang inyong ulo at katawan habang ito'y buhay pa, ililibing ko. At kung hindi sabihin ng aking Ama, magtiis ka sa iyong mga tauhan, itiisin ko. See? Sabi ni Divine, ito ang ulo ko. Naghinga pa ako. Pero kung sabihin ng Panginoon na, Ruben, ilibing mo yung ulo mo at saka yung katawan mo sa lupa. Ito ang lupa. Sabi ni Divine, yes, I follow. Ilibing ko ang aking ulo sa ilalim ng lupa. Patuwad. Sundin daw niya? Bakit daw ang hirap sundin ng mga doktrina ng PBMA? Na si Divine atong tatay, si Master atong tatay. Bakit hindi daw natin nasunod? Na sila nga daw nagtiis sa atin. Anong mga pagtuturo ng Panginoong Diyos Jesucristo, gishare nila sa atin. Pero hindi pa rin natin sundin. Kaya nagsarili tayo ng mga kagustuhan. Naggawa-gawa tayo ng sarili nating mga mundo na ito'y hindi pinahintulot ng ating ministro. Naunawaan? Kung nasabi nating Panginoon kunin ang buhay ng taong ito. Yeah, sabi na Divine. Kung sabihin ng Panginoon, kunin mo yung buhay na yun, kuhaan na lang na membro kay gahe kay ulo. Sabi ni Divine, yeah, I'll do it. Gawin ko. Hindi ko tatanggihan ang utos ng Panginoon. Kahit daw doon pa sa madilim na libingan, saan mang lugar, nasa liblib ng puok, buhay na alay ko sa inyo. Kahit saan pa raw. Sa libingan pa raw siya. Nandun pa daw siya sa liblib ng puok, kahit saan. Pero ang iya daw pag-ibig ay laging nandyan sa atin. Grabe ang gugma ni Master sa ato. Ang gugma ni Divine. Kahit nahirapan daw siya. Kahit ilibing pa daw siya patuwad. Pero ipaalam dyan niya daw na ang akong gugma sa inyo ha. Bulawanon. Bulawan dyan niya akong gugma sa inyo. Tinuod dyan niya akong gugma sa inyo ha. Akong mga pagtiis, pagsakripisyo, totoo. Pero hinyo lang gibaliwala. Inyo lang gitaken for granted. Kaya, ipaalam ko rin sa inyo, kahit hindi ninyo minahal ang PBMA, kahit hindi ninyo minahal ang inyong Master Junior, pero ipaalam ko sa inyo na kahit nandun ako sa libingan, sa madilim kong lugar, minamahal ko pa rin kayo.
Okay? Kaya nga dahil sa aking pagkaawa sa inyo, ang aking kalungkutan, alang-alang sa aking pagmamahal, kayo'y binigyan ko ng kalayaan. See, sabi ni Divine Master, now, because I have doctrine, teaching in the PBMA, pero magsarili man talaga kayo ng mundo. Naawa na rin ako sa inyo, ha? O sige, bibigyan kayo ng freedom. Yes, the freedom begins when Master Junior, yung nakurunahan ng inyong Master Junior, doon nagsimula na binigyan or binigay ni Divine Master Master Junior ang kalayaan ng mga membro sa PBMA. Meaning, kung mualis ka na, okay. Kung magsarili ka ng grupo, okay. Kung hindi ka maniwala kay Junior, okay. Kalayaan. Kung magbisyo ka, okay. Kung magtamad-tamad ka sa PBMA, maglaylo ka, okay. Go. Kung hindi ka musunod sa doktrina, ayaw mo magrosaryo, okay. Ganun ang kalayaan na ginabigay ng atong Divine Master o Master Junior sa atin. Dahil, bakit ginabigay ito? Baka sabihin daw ninyo, kahigpit na lang ang PBMA. Puro na lang mga rules and regulation at mga batas-batas. Kaya ngayon, hinayaan kayo. So, anong nangyari ngayon sa PBMA members? Diba? Nagkahati-hati ng ibang mga grupo because binigyan sila ng kanilang mga kagustuhan. Binigyan sila ng kanilang kalayaan. Ayaw naman nila sa PBMA kay pobre, way lahot, nasaan na raw ang mga kayamanan or mga limpak-limpak na hanggang ngayon wala pa rin. Kaya nandoon na sila sa ibang grupo na nag-promise na bibigyan sila ng bahay, lupa, kotse at milyones. Nandoon na. And sa kabila naman, yung mga rosaryo nila, pambili ng tag 5,000 para lang natanggalon ang ilahang raid rain. So, doon, kaya gusto man nila ng mga materials side, sige. Those are kalayaan ninyo. Binigyan na kayo ng kalayaan. But remember, even though that you have freedom right now, you create your own group, sarili-sarili na lang kayo ng mga agenda. Hindi na kayo nagmalasakit ngayon sa association. Hindi na kayo nakisali, naki-inform, naki-update sa ating association kung ano ang mga kalakaran dahil may sarili kayong grupo, may sariling tauhan. Okay, it's fine. Magkita pa rin ninyo sa malaking cross. Don't tell me na maka-escape kayo doon. No. You will see Divine Master and most especially Master Junior dahil sa pintuan pa lang si Master Junior na ang haharap sa inyo. Have a wonderful evening and thank you so much for your time that you given to me and thank you so much sa inyong pag-join ng atong live lecture presentation. I wish nakaunawa kayo ng atong rosaryo. Okay? Nakasabot? Naunawaan? So, palakpak yourself. Clap, 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 clap. And then, pasalamatan ninyo si Divine, Master, mga Espirituhanon. Salamat, Divine. Salamat, The Four Corners and Master Junior and SD sa inyong paghatag o lakas nga karon na ibalik na naman ang message na ito. Dahil ang mga live lecture ko po ay ginabura na po ng Facebook. Lahat. The rest, yung mga previous ko last year, 2 years ago, 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Some of the video deleted na po, Divine, dito sa Facebook. Kaya hindi na nahalungkat ng mga membro sa PBM ang iba. But all I ask, Divine, just yung good health palagi ako at may lakas para ulit ko na naman ang mga mensahe once again. Kasi ang naobserbaran ko dito sa Facebook ko, ang mga membro, some members, yung nakaunawa na sila ba sa inyong mga pagtuturo, dahil sa matagal na nilang pakikinig, nakaunawa na sila, natuhog na nila, kaya ang iba din ay hindi na masyadong nakikinig dahil naunawaan na.
And then naobserbaran ko na mayroong lumabas, mayroon ding darating or dumating ng mga panibago na naman ng mga listeners. Yun po ang napansin ko dito sa aking live lecture, na ang iba patuloy pa rin nakikinig even though they already heard the message and they still listening, and that's wonderful. But some na nakuha na jud nila, hindi na sila nakinig. Pero wala na. So, okay lang yun sa akin dahil may kalayaan naman ng bawat isa. So, ang mga panibago na naman, kasi may mga panibago palang mga taong patuloy nakikinig sa akin. And I did not know. Some of them nag-reach out sa akin na nakinig sila. Tapos hindi ko naman sila makikita sa aking live video. Pero I'm just like surprised na marami palang mga taong nakikinig na hindi lang naglantad ng kanilang mga sarili ba. Hindi sila nagpa-display ng kanilang mga comment. Yung nakinig lang sila. And thank you so much, no? Sa inyong pagkikinig, na-appreciate ko karadyaw. Sige, daghang salamat. Ug maradyaw nagabi sa inyong root alas 10 na diri ng duyom. Okay. So, Brother Wilmar Haranilia, thank you, sister. Palakpak tayo, bro, sister. Palakpak. So, Sister Alma Kagumbay Maghanoy. Balikan nyo na lang, sis, ha? To Sister Nining Nel, Sis Krela, hello, sister. Sister Marmayo, Sister Miji Defensor Graves, hello. Sister Rita Cagada, Sister Nilia Alastoy, Brother Manuel Ret, hello. To Sister Brother Rolando Goro, Brother Welmar, hello. Dungagan pa o Ginoo langwahe rosary religion, di ba mas satisfied way ayo. Gajud. O, di ba? Sister Abigail Kayamdas, Karina, Sister Fellow Eternity. Hello, Sister Santa Olala, Santa Ana, Sister Amy Casyuna, Sister Eleanor Agra, Sister Lane Agra Amuray, Brother John Relagenia, Sister Nina Gel, Sister Imelda Puhas. Tama gyud unya, puro padaldal dasal, wala man pusot isip. Salamat, sis. In behalf of my what's this? In behalf of my ano yun? Nalugpot man yun, sister. Asa naman to? Basa man gud akong tudlo, good guys. Magpawis man gugo basta mag-live video ako, magpawis akong kamay. Brother Julix Pardi Tanlen, Sister Agra Moray, si Sister Salvi Belen, si Sister Santa Olala Santa Ana, Sister Lini Olina Marsada, hello, Timayong gabi. Brother Oracoy Body, hello. Si Brother Ryan Lamadred, si Brother Crispin Lagutan, Sister Julita Shah, Sister Consolación Origi Upo, Sister sino pa yun? Sister Tonflor Imi, Sister Lloyd Baramida, si Brother Danilo Poronda, si Sister Loceline Abunda, Sister Revelyn Folido, Sister Rodelyn Cabo, Sister Brother Melchor Stussy, Sister Nini Talundung. Good morning, Brother Anthony Godoloson Garena, Brother Rodelio Dos Bersusa, si Brother Cons Aligado, and si Brother Stanislaw Gloria, hello, and Sister Amy, Sister Imelda Puhas, puso disipan, ara gihapon sa dibay, nangiya ka na, God bless, good morning. Okay, thank you, Sister Imelda Puhas. And that's all? Okay, daghang salamat, guys. Sister Magdalena Canuli Pacquiao and the rest, and Sister Eleanor Agra. Okay, guys, salamat. Karadyaw, Sister Eternity. Good night, everybody, and Sister Filomena Gutierrez and Sister Rose Arda Larmente. Thank you. Okay lang, sis, kung ulahi. Balikan na lang ninyo, okay? So, sige, good night na, guys. So, Sabado, mag-meeting kami. So, very busy ako. Tomorrow. Kay maghugas ako ng mga plato ng isdi, magplancha.
ng mga gamit nila, and then mag-ready ng among mga gamit food, mangiskis ng kaldero, maglimpyo ng CR. So, very busy gajud ako. So, after meeting na tayo magkita ninyo, no? Sa sunod na po lecture. O sige, good night and have a wonderful